Hello mga kareal. Okay po ba na irekta or i-bypass ang thermal fuse ng electric fan kung nag-cut off na ito? Sa video pong ito ay magbibigay po ako ng ilang mga kasagutan para sa tanong na yan. Kaya panuorin at unawain hanggang sa matapos ang video ito bago po natin sagutin ang tanong na yan. Siyempre, i-shout out po muna natin lahat ng ating mga subscribers dyan, sa lahat po ng mga customers ko sa paggugupit, ganun din po sa maraming customers ko sa pagre-repair. Isama ko na rin lahat ng nagiging pasahero ko. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating mga kakayanan. Sa lahat din po ng kapwa ko drivers at miyembro ng aming TOGA, sa aming masipag na presidente na si Luis Lagrimas at iba pang mga opisyal, at hindi natin dapat kalimutan ang nagpapa-shoutout na walang iba kundi si Mr. John Paul Torno. Ito na po ang malaking shoutout para sa inyong lahat. Okay, balik na po tayo sa ating paksa. Okay po ba na irekta or i-bypass ang thermal fuse ng electric fan kung ito ay nag-cut off na? Ang sagot ko po ay okay naman na i-bypass ito. Basta pakatandaan lamang, dapat nasiguraduhin na maganda ang kondisyon ng mga shafting at bushing. Inuulit ko po, dapat maganda ang kondisyon ng shafting at bushing kung ito ay i-bypass. Kasi kung may tama or gasgas ang shafting at bushing, at kung magkataon na lumuwag or sumikip ang mga ito, kung na-bypass na, posibleng tumaas ang amperahe nito at mag-overheat. Dahilan para masunog ang stator windings, makadamay pa sa pagkasira ng ibang ari-arian at buhay. At doon po ito hindi magiging okay. Yan po ang aking maikling kasagutan para sa tanong na yan. Hindi maipagkakaila na napakadami po na gumagawa ng bypass na ito. Siguro dahil sa iba't ibang mga reasons, posibleng wala tayong available na pamalit na thermal fuse or mas madali itong gawin kaysa sa normal na magpalit ng fuse. Posible rin na ayaw natin magbaklas ng windings para palitan ang fuse. Meron naman na hindi alam kung saan nakalagay ang thermal fuse kaya bypass na lang ang ginagawa. May pagkakataon naman na matigas ang mga tornilyo ng motor at hindi mabiyak ito, kaya no choice kundi i-bypass na rin. Yan po ang ilan lang sa mga posibleng dahilan. Pero kung hindi mabiyak ang motor, may video po ako niyan para ma-bypass ito ng safe. Kung nabibiyak naman ang motor pero ayaw natin baklasin ang windings, ginawan ko din po yan ng pag-bypass na magiging safe. Kung gusto nyo pong alamin ang iba't ibang klase ng bypass na ginagawa ko, i-click nyo lang po ang pamagat ng bidyong ito sa bandang ibaba at nandoon po ang mga link nito. Sa mga baguhan at nagsisimula pa lang sa ganitong gawain, sana po ay may maayos akong naisagot tungkol sa pagbabypass na ito. At ngayon po mga kareal, kung kayo po ay nagkaroon or mayroon pang ibang mga ideas tungkol sa pagbabypass ng electric fan, subukan po natin ngayon kung saan mas maraming papabor. Ibabalik ko po sa inyo ang mahalagang tanong. Kung sa inyong electric fan ito gagawin, alin po ang pipiliin nyo? Irekta, i-bypass or palitan ng normal ang thermal fuse ng electric fan nyo? Paki-comment nyo po sa bandang ibaba kung saan kayo papabor. Kung rekta or bypass ang inyong sagot, bigyan nyo po ng kunting dahilan. Kung normal palit thermal fuse naman ang inyong gusto, bigyan nyo rin po ng dahilan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng magbibigay ng komento. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain ng poong may kapal. The real life Vic S. Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.